Malaking tulong para sa mga kababayan nating nakatutok ngayon sa impeachment trial ang inilabas na testigo ng prosecution para patunayan ang ika-4 na article of impeachment laban sa ikalawang Pangulo. Anila, mas nabigyang linaw ang issue ng umano'y grave threat ng Vice Presidente. Kumuha tayo ng update mula sa ating kasamang si Julian Bunag, live mula sa Senado. Yes, Julian. Bien, sa pag-usad ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ay kasabay nito ang paglalatag ng mga ebidensya na makatutulong sa gagawing pagpapasya ng mga senator judge. Ang tingin ng ilang mga Pilipino, malaking tulong ito para sa ginagawang trial. Ni VP Sara Duterte, sinimulan na rin ang paglalabas ng ebidensya sa mismong trial. At isa na nga rito, ang Zoom video ng bise ng kanyang pagbabanta sa matataas na opisyal ng bansa. Dahil dito, hati ang naging tingin ng mga Pilipino ukol dito. Si Nanay Erlinda at Rafaela, bagamat magkaiba ang sinusuportahang politiko, nananatili pa ring magkaibigan. Pero pagdating sa kanilang posisyon sa inilatag na ebidensya ng prosekusyon, para kasi kay Nanay Erlinda, malaking tulong ang inilabas na ebidensya ng prosekusyon. Malaking tulong po yun para siya makulong. Una, yung pagbabanta. Hindi naman kailangan antayin pa na may mangyari. Ang pagbabanta kasi, mangyayari yun kapag nagkaroon ng pagkakataon. Hindi lang si Bongbong ang pinagbantaan niya, pamilya, paulit-ulit sila magkakapatid. Pero ang tingin naman ni Nanay Rafaela, Hindi pa. Kasi ganito, yung pagsasalita kasi nila, na yung sinabing papatayin kita, kung papatay ako. Oh, ganun lang yun. Hindi pa tapos yung nila paglalaban. Kasi wala pa naman pinatay eh. Para lang walang sala si hindi matuloy yung hindi oo, matulita. May nangyari, nagkagulo, may namatay. Dahil sa ganun, di ba? Iglesia din yun eh. Iglesia nga yun eh. Kaya nga ipinaglaban nila na para hindi makulong si Matulita. Ano nangyari? Iglesia po kayo dahil. Dati, Walang nangyari. pero kung tatanungin ng mga estudyanteng ito, For me po, meron naman po kasi the threat is not a joke and it should be treated as a serious matter po. Kahit sino naman po siguro pag na-death threat, hindi naman po ayos yun. I believe po na very helpful talaga yung mga pinakita nila ng mga evidences nung trial kasi dito rin po yung nagiging basis natin on how we will persecute the person. And ako rin naman po sa person or as a Filipino, tinitignan ko rin po sila both sides na hindi lang po ako sa isa nakatutok. And ito po kasi mga evidences na to, ito po yung nagsiserve as our kung paano natin i-judge or titignan sa kung anong perspective yung nangyayari. sa pag-usad ng trial ngayong araw, hindi pinayagan ng impeachment court ang hiling ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na mapaaga ang kanyang pagiging testigo sa impeachment court. Dahil dito ipinagpatuloy ng depensa ng bise ang cross-examination kay Attorney Jeremy Lotoc na ikalawang testigo ng prosekusyon. Ilan sa mga naging tanong ni Attorney Mark Benluan sa cross-examination kay Attorney Jeremy Lotoc kung talaga bang nangyari sa totoong buhay ang naging pahayag ng bise. Ayon kay Akbayan Party List Representative Percy Saldana, ang hakbang na ito ay bahagi ng classic na pagpapalusot kapag nabubuking na ang isang Duterte. Ang tanong tuloy ng kongresista, guni-guni lang ba ang lahat ng ito? Bien, habang nasa recess ang impeachment court kanina, iginiit ni House Prosecutor Advisor Robert Ace Barbers na hanggang sa ngayon wala pa silang nakikitang maaring maging butas ng depensa sa naunang pahayag o naging testigo ni Attorney Jeremy Lotoc. Yan muna ang update mula rito sa Senado. Balik muna dyan sa inyo sa studio, Bien at Sofia. Ako po si Bien Manalo. Para maging updated, manatiling nakatutok sa Congress TV, Congress TV Digital at sa iba pa naming social media pages.